Ano ba talaga ang nandyan sa barangay at SK election? Bakit laging pinupuspon? Bakit hindi matuloy-tuloyan? Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapobre. Araw ng Huwebes, pizza 30 na po ng Abril. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog mga kapobre. Pag-usapan natin ngayon mga kapobre, itong palaging pagpostpone ng barangay at SK election. So mga kapobre, ando na po tayo na nasa kapangyarihan ng Kongreso at Senado ang pagpostpone or pagpapaliban ng isang halalan dahil nasa kapangyarihan nila yan. Pero sa tingin ng ating mga kababayan, pagka may barangay at SK election, laging may magpanukala para i-postpone, Kongreso man o Senado. So sa palagay natin mga kapobre ay hindi na po ito tama mga kapobre. At hindi na po ito naayon sa batas. Dahil ang halalan po ay isang sagrado. Dahil sa pamamagitan ng isang halalan ay napakita ng isang mamamayan ang kanilang karapatan na pumili ng mga magiging leader sa kanilang mga barangay. Pero pag ganitong sitwasyon na lagi na lang ipopostpone, isa po itong pagyurak sa ating karapatang bumoto. Ilang beses na po itong napostpone mga kapobre. Wala na po tayong nakitang matibay na dahilan. Noong December 5, 2025 ay mag-i-eleksyon sana, pero pinospone ng Kongreso at Senado sa kadahilan ng ginawa nila ng 4 years ang termino. Sa makatuwid, tinatawag po nila itong term fixing mga kapobre. At kinatigan ito ng Korte Suprema dahil hindi daw ito postponement kundi ito ay isang pag-fix ng termino. So okay lang dahil may desisyon ng Korte Suprema. At yun na nga, na-postpone talaga yun at inilipat sa November 2, 2026. So hindi pa nga dumating ang November 2, 2026. Ito na naman may nag-file na naman, hindi lang sa Senado, pati sa Kongreso. Dalawang kapulungan may nag-file ng postponement na naman mga kapobre. So ano ba talaga ang nangyari sa ating mga mababatas? Bakit puro postponement na lang ang nasa isip ng ating mga mababatas ngayon? Bakit hindi na lang nila hayaang magkaroon ng eleksyon sa barangay at SK para once and for all mapalitan naman yung wala ng silbi sa barangay, yung tumatanggap lang ng honorarium na wala namang ginagawa, kahit isang resolusyon walang nagawa. Marami dyan sa mga barangay, ganyan ang mga barangay official, walang silbi po. Kaya ito na dapat ang pagkakataon ng ating mga kababayan na pumili ng wasto, pumili ng karapat-dapat na mamumuno sa barangay. At ito po ay ang halalan. Sa ating mga magigiting na mambabatas sa Kongreso at Senado, umaapila po kami na sana po ituloy nyo na itong November 2, 2026 at hayaang gumana yung ginawa nyong batas na Republic Act 12232 na i-fix na ang termino. Dahil ginawa nyo ng 4 years ang termino, so every 4 years na po sana dapat may eleksyon. Huwag nyo pong salaulain ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino
para bumuto at pumili ng kanilang mga leader sa barangay. Kaya please lang po mga magigiting nating mambabatas, mga congressman at mga senador, ituloy nyo na yung November 2, 2026 barangay at SK election. Yung sinasabi niyong makakatipid daw pag ipospon ito, sinabi na po ng Comelec ay hindi po makakatipid, bagkus mas dagdag gastos pa pag ipospon ito dahil magkakaroon na naman ng voters registration, so dagdag gastos naman yan. So hindi totoong makakatipid ang gobyerno. Isa pa, bawal po gamitin ang pira para sa eleksyon at gawing pang-ayuda. Yan po ay sinabi na ng Comelec po, mga kapobre. So hindi lang natin maiwasang mag-react nitong mga pangyayaring ito, mga kapobre. Itong palagiang pagpostpone ng barangay at SK election, ito po ay hindi na po nakakatuwa. Ito po ay nakakabahala na po. Baka dumating sa punto, dumating sa panahon na pati itong national election, presidential election ay ipostpone na nila. Huwag naman sana mangyari, mga kapobre. So yan po ang ating update. This is your Cap John Official. Bye bye and God bless us all.